Zoomer X version 2. Ang issue nito ay mahina ang minor, namamalya, namumugak. Kailangan mo siyang biritan yung throttle. Tapos nung in-scan ko, mayroon siyang 5 error sa injector, sa EOT, sa TPS, dalawa yung lumabas, tapos CKP. So dinilit ko yon, tapos ni-reset pati yung RPM, ni-reset ko yung RPM. Tapos goods na sana, pero may iba palang problema nito. Biglang namamatay, namumugak pa rin, namamatay, biglang namamatay. Tapos dito pala siya nagkaroon ng problema. Ayaw mo supplyan yung relay. Ito, ayaw mo supplyan ng positive. Tapos guys, inano ko na siya, compression tester yung makina. So goods naman yung compression. Ang hindi ko lang na-check itong clearance ng valve. So ito muna ayusin ko. Tapos iba-valve clearance ko para sigurado na lahat. Para maging goods na yung RPM niya. Mas maganda yung under ng makina. So ayan, balik na tayo maya. So ayan guys, sinubukan ko dito yung black, yung accessories wire. Sinuplayan ko siya. Kumbaga nag-bypass na lang ako papunta, galing dito papunta dito sa black na to, papunta sa relay. Yung isa na relay, yung maliit na relay. Tapos yung isa dito sa switch galing ito ng ECU. So ito kinabit ko kanina doon, tinry ko dito. Yes, tapos yung dulo nito konektado na doon sa ECU. So, ganun pa rin, nangyari pa rin, hindi siya nag-on. So ito dito nagiging positive to pag nakakonek si ECU. So ang ginawa ko dito, ako ulit nag-bypass. Itong white o itong red na may lining na white, ito yung papunta talaga ng ECU na galing dito sa fuse box. So yung kanina doon napapunta doon sa susian, wala siyang live pag nakatanggal si ECU. So ibig sabihin nakakaroon lang yun ng live doon pag nakakabit si ECU. So ito talaga yung nagsusupply ng live papunta sa ECU. So ang ginawa ko dito naman, ako nag-bypass. Kasi yun nga, kahit binaypass ko na yung wire doon na papunta ng ECU, hindi ko pa rin na-on. So possible ito yung nawawala-wala ng contact. Ito yung naglulus, yung papunta sa ECU na wire na red na may lining na white. Number 5 yung fuse nya. So ang nakalagay sa diagram ng fuse box ay ECU. So pinalitan ko lang siya ng pinalitan ko lang siya ng 10 amperes kasi minsan naglulus na yung fuse niya dito. Kaya siguro nagkaganon dun kasi umiinit siguro dahil nga yun nga naglulus. So ayan, susubukan na natin kung ano na yung performance niya. Tapos salang natin sa scanner kung hindi na ba magbabago yung RPM niya. Tapos hindi na ba siya mamamatay.
Tapos yung pagtrutol niya, kung kakaiba na ba, may pwersa na. Kasi dati, habang tumatagal, parang sumisinok. So ayan, subukan natin. Goods na yung RPM. 1718. 1718. So yun yung tamang RPM nya ng Zumirex. 17 plus and minus 100. So yan, nakuha na natin guys. Dati hindi natin makukuha yung tamang RPM nya kasi yung issue nya kasama na dun si spark plug. So nang pinalitan ko siya ng spark plug, ayan, goods na siya. Nung hindi ko pa siya pinalitan, ang nangyayari, bumababa bigla yung RPM pag umiinit na siya. So ngayon napalitan na. Yan, steady na siya kahit naka na tayo, naka 117 degree na yung init ng temperature. 117 na yung EOT sensor temperature, 117 degree. So ayan, dati pag 90 pa lang or 80, namamalya niya siya, bumababa yung minor hanggang namamatay. So ayan, goods na yan. Saka yung issue din dito, yung isa pang issue, dito nawawala yung supply. Namamatay yung panel. Kasi nga, itong wire na to, napapunta sa ECU. Itong wire na to napapunta sa ECU, wawala-wala siya. So pagdating doon sa ECU, may isa namang wire, palabas din siya, papunta din dito sa switch dito, kaya mamamatay siya kasi yung isang wire na galing doon sa ECU ay papunta yan dito, yung black o yung red na may lining na black, yan galing yan ng ECU. So pag si ECU hindi na supplyan nito, mamamatay yung panel kasi walang supply siya. Si ECU walang supply, mawawalan din to ng supply dito sa ignition switch kasi ito yung pinaka positive niya sa ignition switch. So ayan, ito goods na to, binaypass ko na. Ayan, kaya hindi na siya mamamatay. So yan yung mga naging issue nito guys. Ni-road test ko siya. So nalaman ko doon na mahina siyang makakuha ng top speed. So pag ganun guys, kasi pinalitan ko na siya ng spark plug, yung wirings niya na troubleshoot na, yung dahilan kung bakit biglang namamatay kasi nawawalan ng supply si ECU. Tapos dito sa panel namamatay yung makina. So nang tinest drive ko siya, road test, mahina siyang makakuha ng top speed. So kaya na-check na natin lahat-lahat.
tapos yung spark plug na palitan. So ito guys, natitester to, gamitan to ng tester. Kadalasan dito sa mga FII, yung resistance niya is 5 kilo ohms. So ito nagre-reading to ng 4.9. So ibig sabihin pwede po yun. Pero ganito guys, hindi lang tayo sa babase sa tester. Kasi pag ganito, lalo na pag matagal na yung motor, humihina yung performance din ito. So kahit may ganun siyang reading, pag nadaluyan na siya ng kuryente, doon na siya nag-iiba. Nag-iba na yung performance niya dahil sa katagalan na. Siyempre may lifespan din to. So nang pinalitan ko siya ng spark plug cap ko, ayun, nagre-response na siya, mabilis na siyang kumuha ng top speed. So ayan, ulitin ko ito, kailangan din magpalit nito. Kahit kung magbabase man sa tester, huwag tayong kukumpiyansa doon, kasi lalo na pag matagal na to, nag-iiba na yung performance niya. Pag nadaluyan na siya ng kuryente, doon na siya hindi nakapag-perform ng maayos, lalo na pag matagal na siya. Siyempre may lifespan din ito. So ayan, goods na to.